So, makikita natin ngayong araw, no, first Sunday of Lent, no, na kahit si Lord tinukso, no. Ibig sabihin, kahit ang Panginoon mismo hindi nakaiwas sa tukso, pero siya lumaban sa tukso. Although mahirap gawin mahirap gawin na labanan yung tukso. Yun yung sinasabi, the spirit are willing but the flesh are weak. So sinabi rin ni Lord yun. So hindi tayo exempted sa tukso, pero this Lent reminded us na hindi gaanong importante yung panandali ang ligaya. Yun. Dahil at the end of the day, tayo pa rin ang magiging responsable sa lahat ng ating ginagawa. Meron na pagsisisihan natin sa bandang huli kapag tayo ay nagpadala sa tukso. Baka pagsisihan natin yung mga bagay na mawawala sa atin dahil sa tukso. Well, yun yung sinasabi, tao lang naman tayo nagkakamali, pero yung mga minsan kasi may mga pagkakamaling pwedeng iwasan. At kadalasan yung mga pagkakamaling pwedeng iwasan, yun madalas ang ating ginagawa. So yun, di ba? Pinapakita lang dun na kahit ang Panginoon mismo si Lord mismo, si Jesus mismo, trinay-tuksohin ng dyablo. Pero hindi nagtagumpay yung dyablo. Di ba? Si Lord bilang pangalawang Adan, lumaban sa tukso. Hindi kagaya nung unang Adan na nagpatukso. So yun yung lesson na ating makukuha ngayong first Sunday of Lent. Kasi anticipated na yung pinakinggan ko. Lahat tayo, kasama sa buhay ang tukso. Pero hindi kasama doon na magpadala ka sa tukso. Hindi naman sinabi magpadala ka sa tukso. Well, kaya nga, di ba, yung fasting, abstinence, and giving alms of service, yung 3 pillars of Lent. Yun abstain from the things na yung konting ginhawa, little pleasures of life. Kasi minsan yung little pleasures of life, doon tayo natutukso. Diba? May mga bagay naman na alam naman natin yung resulta, nagiging curious pa tayo. Siguro doon masama yung curiosity. Dahil alam na natin kung ano yung resulta, nagiging curious pa rin tayo na what if tikman ko to? And then masisira kayo sa bandang huli. Example dyan, drugs. Alam nyo na ang resulta ng drugs. Curious pa rin kayo. Paano kaya? Tumikim ka lang ng konti. Sunod-sunod na yan. Nagiging habit mo na yung pagtikim ng drugs na nakakasira sa buhay ng tao. So, dapat ka pa bang maging curious sa drugs? Kung idadahilan mo is curiosity lang, alam mo naman yung resulta. So, yun yung example. Alam mo naman yung masamang maidudulot ng drugs Curiosity pa rin ang idadahilan mo. Yun yung tukso. So, yun lang po.